Si boss. Boss, training daw tayo sa Amerika naman. Doon tayo mag-podcast sa Amerika. Oo, Amerika. maganda. Anak ko, basketball country yun eh. Pinagawa niya namin ng asawa ko yan eh. Oo, talaga. Paano mo marireboundan si ball? Lucky, haba eh. Nakita ko pala yung picture eh. Haba. Haba ni Bol. Welcome to Balyahan with GB and RDO. Kwentuhan, asaran at opinyon na may banggaan. Kasama sina GB Labrador at Rani Del De Ocampo, powered by Sports Plus. Easy lang! Di ba nakaharang sa mukha ko? Hindi naman. Yeah. Oh, sayang kasi yan yung side angle ni angulo. RDO yan. Angulo ko yan Oo. Oo. Tapos harangan nyo lang ng mic. Yan. Okay, good. Ganda. Okay, let's go. Oo. Mm. Alam mo, ako excited ako sa guest natin na to. Mm. Kasi sa tagal ng show natin, palagi natin nababanggit tong player na ito eh. Oh. Dahil sa kung paano siya nagsimula, di ba? Hindi naman basketball, ganyan. So, sabihin ko muna yung mga achievements niya. At baka mag-gets na agad ng mga Balyahan listeners kung sino siya. Magigets nila yan. Oh. PBA champion 2021 Philippine Cup. Mm. Four-time PBA TNT. All-Star 2016 hanggang 2019. TNT din yan. Oh. PBA All-Star Game MVP 2017. 2017, oo. PBA Mythical Second Team 2019. PBA All-Rookie Team 2016. UAAP Champion 2014. Sa NU. Oo. Drafted second overall 2015 PBA draft. Known in college as a versatile forward who could stretch the floor with outside shooting. Represented the Philippines in international competitions, including FIBA tournaments, won multiple PBA championships with TNT. Ngayon, kasama na siya sa Ginebra and became part of champion din yan. Another championship winning squad. Walang iba kundi si Troy Rosario. Welcome. Salamat sa pag-imbita. Kuya Troy. Welcome Troy sa Balyahan. Lagi ka namin nababanggit dito. Kasi pag na-mention yung isang basketball player na may anak na nagba-volleyball, ikaw palagi na-mention na, si Troy nga, nagsimula din yan, volleyball. Pwede mo ba kami dalhin din sa storya na yan, sa yung parte ng iyong pagiging athlete, no? Na nagsimula ka as a volleyball player. Saan to? Actually, nag-start ako maglaro sa high school eh. Kasi yung PE subject namin, ginawang specialized. So, mamimili ka kung anong gusto mong sports na magiging PE mo. So, simula first year, ginusto ko yung volleyball kasi walang basketball sa school namin. So, probinsya it's either yan, taekwondo, dance sport, badminton, volleyball, ano ba yung mga ibang parang softball ata, parang gano'n. So, ang nagustuhan ko doon yung volleyball. So, simula first year hanggang fourth year, yun yung PE ko. So, ang last subject namin lagi, PE. So, lahat ng mga estudyante talaga naglalaro kada hapon bago uwi. Tapos doon na yung skills ko sa paglalaro ng volleyball. Ayun. So, sineryoso mo na siya? Naging kasi uso sa probinsya yung mga school meet, yung pipiliin hanggang sa makarating sa palarong pambansa. Magre-represent ng lugar. Magre-represent ng school. So, yung school namin, nagbumubuo lang ng team para makisali lang. Pero dahil hindi ganun ka sikat yung school sa sports, may time na pinipili ako nung kalaban na coach. Kasi pag nanalo ka na coach, nanalo yung team mo dun sa school namin, pwede kang kumuha, umugot, para bumuo naman ng next na lalaban sa mas malakas na division. So, hanggang sa umabot sa regional, isa ako sa mga napili dun sa school namin na mag-represent ng palarong pambansa. Anong school pala ito? Abulug School of Fisheries. Saan? Abulug School of Fisheries, sa Cagayan. So, science high school siya pero
more on talaga siya sa academics. Oo, not sports. Non-sport talaga. Oo. Kaya walang basketball. Wala masyadong basketball. Walang basketball, walang masyadong ginagawang PE lang talaga. Kumbaga, laruan lang. Oo, walang sponsor. Wala kang special treatment dahil naglalaro ka ng sport. So, ang coach ko doon, mga teacher lang din. So, by the book din yung pagturo nila. Hanggang sa natuto lang. Hindi, ibig sabihin matalino kang estudyante nung high school. Kumbaga parang... Hindi naman sa pag-ano, pero nasa section A naman ako. So yan, di ba? So, anong plano mo nun? Nung high school ka? Anong kurso, trabaho? Actually, nung nagkaroon lang ako ng idea na magpunta ng Manila nung last day ko sa palarong pambansa. Kasi nag-i-scout. Si Coach Bert Flores ng FEU, nag-i-scout, naghahanap ng player daw na malaki. Pang volleyball, pang basketball? Siyang sports director ata ng FEU dati, so kahit anong sports siguro. Pwede. Dahil malaki ako nung time na yun. Nasa 6'5" na yata ako nung time na yun, mga 15 years old. Ang laki. Oo nga. Sabi niya, baka gusto mong magpunta ng Manila. Binigyan niya ng calling card. So, nung pag-uwi ko sa Cagayan, kasi sa Palawan yung palarong pambansa, grab ko kaya yung opportunity na ito. Tapos nung sabi ko sa nanay ko, Ma, baka pwede ako magpunta ng Manila. Kasi may offer na binigay. Baka gusto ko daw maging player. Libre scholarship, libre lahat, sabi. Tignan natin kung kakayanin, sabi nga. Kasi nung time na yun, ang gastos. Yung gastos nga. Tatlo kami magkakapatid. Lahat nag-aaral. So, sabi mo, hindi kakayanin. Pero, kung i-try mo. Yun, doon nagsimula. Binenta ko yung naani na palay. Para i-try lang. Sabi ko, mga isang linggo lang. Punta ako ng Manila, mga 2K lang ang budget. Baon. 2,000, Tapos, no? Sa palaran, no? Sa palaran talaga. Pagdating ko ng Manila, 1,500 na lang yung pera ko kasi pamasahe. Mura pa pamasahe. Bawas agad. So bago maubos yung 2K na yon, nakapag-try out na ako sa FEU. Pero as volleyball. May chance naman sana na makapasok. Pero nakita ko yung mga player ng basketball na parang sikat na sikat. Like time ni na yun yung Nakawali, yun yung time ng Gilas ata, yung first Gilas. So, Gilas 1. Nainganyo ako. Sabi ko, pwede ba ako mag-try out sa basketball? Dahil 15 years old lang ako. Sabi na, sa high school ka try out. Kasi yung age mo, pwede pa sa high school Pero graduate ka na ng high school Graduate na ako ng high school. So, trinay ko, nag-try out ako sa pero wala akong skills sa basketball pa nun Mataas ako tumalon. Rebound. Dahil player ako ng volleyball. Rebound, so, putback, gano'n. Tapos, doon na nagsimula. Nag-enjoy ako maglaro ng basketball. Tapos, umalis ako ng FEU kasi enrollment na. Wala pa akong scholarship na nakuha. Hindi pa ako wala pang offer. Wala pa So, yung time na yun, naglalakad-lakad ako sa may Picasal, sa may TIP, Manila. Familiar kayo. May nakakita lang na guard sa akin, naglalakad, kasi papunta akong SM Manila. Boy, sabi niya, laki mo saan naglalaro ka ba? Oo, volleyball. Tapos pinapasok niya ako sa... Kahit walang ID, no? Pinapasok ka ng guard. Kasi Sunday yun Sunday yun Pasok ka, may ID ka? Ay, sorry, wala. Oo nga. Ganun. Pero pinapasok ka niya. Pinapasok ako kasi nandun daw yung coach ng basketball. Revamp yung team nila. Kailangan ng bagong player. Gusto mong mag-basketball, sabi. Pumasok lang ako kasi gusto ko talagang mag-basketball. Time na yun, nagtanong yung coach. Saan ka naglalaro? Anong posisyon ang alam mo? Hindi talaga ako basketball player Sabi ko, volleyball talaga ako. Sabi niya, wala daw volleyball doon. Nagtanong siya ng mga gusto kong course, gusto kong kunin na course. Kasi nga magka-college ka na. Oo, magka-college na ako. Tapos, pinakyat ako sa court. Kala ko anong gagawin. Sabi niya, talunin mo nga yung ring. Inangat pa nga yung ring kasi nakababa kasi. Tapos na. Sunday. Walang abutin mo nga yung ring, sabi. May bola doon.
Dinakdak ginawa mo. ko, inabot ko yung yung ring ng, yung pagkakuha lang. Tapos dinak mo na. Sabi niya, tumakbo ka nga. Sabi niya, patakbo daw sa court. Tinatakbo ako. Mabili, kondisyon ako na kasi nagka-try ako ng volleyball. Bilis ng takbo mo. Bilis. Alam ni Kuya yan. Tapos nung kinabukasan, sabi niya, balik ka bukas kasi linggo ngayon, wala yung mga may-ari. Kinabukasan, pagbalik ko, naka-enroll na ako. Kaya pala kinuha lahat ng mga details ko, kung anong gusto kong ano. Linagay ko kasing unang choice ko, engineering. Kasi yun talaga yung gusto kong CE talaga, civil. Tapos ang second ko, IT. Pagbalik ko kinabukasan, may registration form na ako. Sabi ko, dito na ako. Saan to TIP? TIP Manila. TIP Manila. So, nag-stay ako doon ng 2 years. Kamusta ang training? Okay naman. Medyo mapasensya naman sila sa akin kasi alam nila na wala akong skills. Panay turo talaga. Tapos may time na sa kagustuhan ko pa talaga matuto. Di ako pumapasok. Hindi talaga ako pumapasok. Practice ka. May time na hindi ako pumapasok tapos pinapagalitan ako kasi nasa dorm ako. So either nasa dorm ako nagpapahinga na or nasa court ako na naglalaro. Nagpa-practice mag-isa kasi open yung gym. So yun, nung second year ko na-offeran ako ng tryout sa national team. Yung para sa Siaba, yung under 18. Okay. So, nung time na yun, nag-tryout ako. Hindi ako umuwi ng probinsya kasi ang tryout yata January 2. Hindi ka umuwi? Hindi ako umuwi para makapag-tryout doon. Kasi wala rin akong pamasahe pa uwi. Sabi ko, dito muna ako, try ko lang yun. Ang hindi ko alam, yung time pala na yun, para dun sa mga invited lang. So, parang, pa yun, yung hindi pa talaga dapat yun yung time na tryout ng close mga Mga in-invite lang. Mga in-invite lang pala. Pero pinapasok ka? Dahil malaki ako, kailangan nila ng big man. Pinapasok ako. Kumbaga ako yung parang isa sa mga... Tingnan natin to. Tingnan natin. Tapos nung napasama naman sa top 40, mga gano'n. Unti-unti. Nung time na yon medyo nalaman ng school na so naglaylo ako. Nalaman ng TIP? Hindi ako nagpaalam. So, hindi ako nagpupunta ng practice pero nakasama na ako sa top 40 daw. 100 yun lahat. Bali 101 kasi hindi ako yung isa sa mga Tapos yun, inaanap daw ako kasi konti lang yung malalaki Oo nga. Kami lang nila Escoto ata. Escoto saka si Napes ang malalaki nun. So, tumawag sa school yung ng Gilas. Bakit di nagpupunta? Batang Gilas. Hindi nila alam na nag-tryout ako. Yun. Napagalitan ako, di na ako nagpupunta. Hindi ka pumunta sa practice? Parang nag-set sila ng meeting na baka pwedeng makausap ako. Sabi ko, pwede naman. Pero sana wag lang umabot sa mga officials ng school. Sabi, kumbaga, nila yung loob ko na maglaro kasi dami nilang sinabi. Iba yung pakiramdam ng nagsusuot ng jersey ng Pilipinas. Pag kinakanta na yung Lupang Hinirang, pag maglalaro na. Parang nainganyo ako. Pumunta ako. So, nung time na yun, 20 na lang. Top 20? Top 20 na lang. May pag-asa nga ako. Kaso, nagalit na yung may-ari ng school. Kasi baka nga, may scout. Kasi bata pa ako nun Oo nga, may scout ka talaga. May scout talaga. Nung time na yun nga, parang di na ako pinayagan. Gustong-gusto ko na talagang maglaro kasi feeling ko may chance talaga ako makapasok Sa national team? National. Umalis ako. Nagdesisyon ka? Nagdesisyon ako. So, ako lang yung out of school youth nung time na yun sa Batang Gilas. Wala pang Batang Gilas. Youth pa lang. Gilas Youth. RP Youth. So, nalaman nila Coach Eric Altamirano na wala na akong dorm, wala na akong tinitiran. So, sabi nila, kinausap nila yung sa SM kung baka pwede akong bigyan ng tiraan. Tapos yung time na yun, wala pang allowance ng national team. Pag
nasa top 20 ka pa eh. Kailangan top 12. Line up. Binigyan ako ng allowance. So, di pamasaya ko. May hanggang doon. After ng stint ko, napasama nga sa Final 12 tapos nakapag FIBA pa. Pag uwi namin, out of school youth ako, wala akong yung school. So, hanap ako ng school ngayon. Nagka-try out ako sa Ateneo, nag-try out din ako sa Lasal. Tapos, may mga offers nga sa NU. Narinig ko na pupunta si Coach Eric sa NU, magiging consultant mo. Sabi ko, try ko kaya. Walk-in ako sa NU. Walk-in? Walk-in. Yung time na yun, nagulat si Coach Eric kasi ang akala niya, babalik ako ng TIP. Sabi ko, dito na lang ako. Tapos nag-team B ako sa NU. Tapos pinadala ako sa States para mag-training. Training, no? Ilang years ka na nagbabasketball nito? In total? 2015 ako nag-start na 2009 ako nag-start na maglaro talaga na 9 or 10. Tapos so hanggang ngayon, hindi na natapos. So nagsimula ako, diretso na. Pero nung NU ka, how many years ka na nagbabasketball ito? Anong 16 ka na nun, 17? Yung nag-NU ka? Bulldog. 17 ka na. So mga 3 years. 18. Mag-18. 23 years. Kaka-18 ko lang nun. Sobrang athletic mo kasi yung transition ng ganung kabilis from volleyball to mabilis kasi siya kumilos. Ano yung kuwari may mga nakikinig na volleyball player ngayon na gusto din mag-transition. Ano yung una mong inayos sa laro mo o yung talagang pinractice mo para makapag-transition ng maayos to basketball? Siyempre, ang pinaka-nahirapan ako yung sa dribbling. Bago ako talagang natuto na mag-dribble, talagang ganyan ka ba may time dati na na pag pinasahan ako sa TIP, hindi ako nagdi-dribble. Pag pinasa sa akin, pinapasa ko lang agad. Tapos yun na, mga tinuturuan ako, mga basic, mga screening, mga ganun. Rebound, ganun lang talaga ko dati. Tapos spot up lang. Tapos nung syempre uso YouTube dati. Pag pupunta ako sa computer shop, talagang pinapanood ko kung paano mag-dribble, parang ganun, para matuto. Yan. Yung mga nakikinig, yan ang gagawin sa computer shop, mag-aral kayo. Kasi sa basketball, talagang maraming pwedeng gawin eh. Hindi lang naman shoot ang pwede mong gawin na. Depensa, paano dumipensa na maayos. Tumakbo. Rebound. Kukunin mo lang talaga kung anong yung mga wala sa team eh. Hahanapin mo kung ano yung mga kailangan. Punuin. So diyan ka na team B ka ng NU. Na team B muna ako ng NU. Tapos yun yung mga time first year ni Ray Parks. So ako nanonood lang. Tapos naging housemate ako ni Coach Eric. Okay. Doon ako nagstay for 2 years sa bahay ni Coach Eric. So araw-araw yung kasama ko si Coach Eric, papasok ng hindi ka nagugutom, no? Hindi ka nagugutom? Hindi. Sobrang dun sa bahay na yun. Pagkain yun. Talagang, dun ako talaga na disiplina. Sa pagkain, sa tulog. Doon, bawal nga yung coke dati doon eh. Pag nakikita kang mag-coke doon, talagang ayos. Soft drinks. So parang siyang tumayong magulang mo. Dito. Sila Tita Marisa at si Coach Eric. Sarap nun, no? Dahil pagkain. Sarap ng ulam mo siguro, no? Hindi pa papasok na, may driver pa nga ako eh. Nagiging driver ko si Coach Eric. Dahil kasabay mo siya eh. Tama. Kasabay ko eh. Hindi ka na pwede mag-drive. Nantok pa ako, hindi ako makatulog sa biyahe eh. Kasi nakakaya eh. Nasa harap ako eh. Tutulugan mo siya. Hindi, kung nakatulog ka, hindi mo sinasadya. Hindi. Magigising ka mo yan eh. Sabagay, kailangan niya rin ng kausap. Oo nga, no? Naging driver mo pala siya. Talagang naano ako dun sa mga pinapakinggan niya araw-araw eh. Joel Osteen, talagang araw-araw yun. Salo mo yung mga... Nasalo ko lahat. Habang nakikinig siya, salo mo rin. Ano yung mga tumatak sa'yo na pinapakinggan niya? Madami. Mga godly talaga eh. Godly. Pero advantage yun eh, no? Kasama mo lagi yung head coach. Yung isa sa mga head coach. Pag may time na kulang yung may mga injured, may sakit, pinagpa-practice niya ako sa team A. So,
bago ako mag-team A, kilala ko na yung mga okay. mga teammates ko. Nag-gel na kayo. Oo, nag-gel. So Nag-gel na. si coach pala, very religious siya. Sobra. So yung coach niyo pala, taong rosaryo yung kasama. May iPad doon, may maliit na, uso pa yung iPad dati na maliit Pero nakatawa kasi yung mga ibang driver, may nakasabit na rosaryo sa, ikaw, siya kasabay yung rosaryo. Troy Rosario Talagang religious si coach. Saka yung talagang taong, sa lahat ng mga tao na nakasalamuha ko, may narinig ako kahit isang mura. Yun talaga isa, kahit isa. Wala. Never ko narinig. Paano yun? Hindi siya nagagalit sa team? Paano siya nagagalit pag wari? Nagagalit naman, pero wala talagang talagang bad words. Walang mura, no? So siya opposite yan. Opposite coach yan. Sobra. Magagalit siya sa'yo. As in, mararamdaman mo yung galit niya, pero never. Hindi siya gagamit ng bad words. Galing. Pwede pala yun, no? Pwede. Hindi ka magmumura. Pero galit ka. Galit ka. Pero ramdam ng player. Ramdam ng player. Alam mo, usa ko na medyo ako dyan eh. Sige nga. Yung sa ang probinsyano, di ba? Nagbabarilan sila. Hindi nagmumura. Pwede. Hindi magalit, di ba? Napansin mo? Di ba? Nagbarilan sila, nagmumura ba sila? Hindi. Di ba? Pwede yan. Pero galit yun. Pero galit. Ramdam mo kasi binabaril ka eh. Oo nga, no? Pero mayroong mga pelikula, di ba? Bago bumaril, may sinasabi muna. Oo. Pero ang probinsyano, walang mura. Parang ganun pala si coach. Galing. So, bago ako pumasok ng PBA, marami na siyang advice. Naranasan niya. Ano yung advice na bit-bit mo hanggang ngayon? Yun, isa sa mga natutunan ko sa kanya, yung hard work. Walang makakatalo doon. Kahit gaano ka talented yung isang tao kung tamad. Tsaka yung disiplina. Ang ganda. Hard work talaga. Hindi yung sinasabi mo eh. Kahit si Pingris, hard work din eh. Ang inaano niya, hard work. Daig talaga ng hard work yung talent. Kumbaga hindi napupuno yung kaban. Kumbaga walang malas dun eh. Walang malas sa hard work. So, kumbaga sa talent, talo ng hard worker. Diba? Aabutan. Kasi ako, hindi naman ako ganun ka-talented na Kumbaga, lahat ng kung ano meron ako ngayon na skills ko, talagang through hard work lang. Pinush mo lang yung sarili mo talaga to learn. Gano'n ka katagal sa Team B ng NU? Bali, tumagal ako 1.5 taon eh. Kasi pumasok ako second sem na eh. So, kailangan kasi 1 year yung So, pinadala ako sa States nung pagka-enroll ko ng second sem, pinadala muna ako kasi ang residency ko talaga yung susunod na taon. Saan sa States? Indiana ba? Indiana. Doon ang training? May parang pinuntahan kami dati sa national team ng batang, yung RPU. Pinadala, pabalik ako. Tatlo kami, actually. Sino-sino kayo? Si Mark De Guzman ng Binild dati. Pero nag-NU din. Tapos si A.L. Banal. Rafael Banal. So, sino dun sa Amerika? May nakasabay ba kayo doon na nag-NBA? Marami kaya. Ano ba tawag dito? Actually, may mga nagpa-draft na hindi na draft pero magagaling din talaga. Mga naka-training. Si Gordon Hayward doon naka-ano namin. Naka-training yun. Naka-training namin, naka-3x3 namin. Si Yogi. High school pa lang si Yogi Ferrell. Tapos may allowance kayo. May allowance. Magkano allowance nyo? Malaki naman kuya. Malaki? Okay naman. Kasi syempre malayo pa sa Tapos gastos namin lahat eh. So binibigay sa amin panggastos. Panggastos. So hindi naman kami pinabayaan doon. Talagang masaya. May naitatabi ka pa? Ngayon wala na. Pero nung time na yun? Nung time na yun, pag-uwi ko, may naiuwi ka. Sarap pala mag-training ng gano'n. Gusto mo training tayo ulit? Tara? So boss, training daw tayo sa Amerika naman. Doon tayo mag-podcast sa Amerika. Maganda. Ako, basketball country yun eh. Dapat doon sa Amerika, belyehan tayo. Tsaka ang dami ng mga retired na PBA player doon, mga ex-pro na. Na pwede natin interviewin. Ibalyahan natin doon. Tignan natin yan. Okay daw, sabi. Okay daw. Good. Ganda itong pag-uusap natin. Marami tayong napaplanong maganda. Tsaka yung training nyo, ano dun yung sa tingin mo na nadala mo
sa career mo, yung mga natutunan mo sa Amerika? Ayun, maging flexible kasi hindi lang, kumbaga, big man ka kasi dito, big man ka lang eh. Doon, kahit anong position, pwede. Oo. Kumbaga, ginagawa nga akong gwardiya doon dati. Pag sabi niya, kailangan magkaroon ka ng skills ng panggwardya. Kasi di lang naman poste-poste yung laruan. Kumbaga, pwede ka rin namang tumira sa press, mga mid-range. Halftime saglit. Kung hanap mo ay balyahan sa sports at action, nandito ang Sports Plus. Easy mag-sign up, siguradong legit ang thrill. Off-court, tuloy pa rin ang balyahan. Like, comment at subscribe to Balyahan with GB and RDO on Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, and Spotify. Makipagbalyahan na rin sa Balyahan with GB and RDO Facebook group. Tapos pagbalik mo, na-line up ka na? Pagbalik ko, Team B pa rin ako kasi yun na, residency. Okay. Tapos practice. Tapos may mga ibang liga yan, syempre. Ay, mga Father Martins. Yun, nakakalaro ka doon. Nagcha-champion kami yung Team B namin nagcha-champion kasi medyo malakas. Yung mga halos karamihan ng mga nag-champion, nandun sa Team B, nakasama ko sa Team B. So, sabay-sabay kayo umangat? Halos sabay-sabay kami. Sino ba ang first five niyo dyan sa Team B? Ako, si Tristan Perez, nasa Canada na ngayon. Si Paulo Abelona. Sabi nilang Kiefer Rabena stopper dati. Tapos si Aroga, yung import namin. Malakas din. Tsaka yung si Betayene, yung isa rin namin import. Kasi dalawa yung import namin yung time na dati. Tapos na-line up ka na nung sumunod na line up ako nung sumunod na taon. Ayun na. So, unang sabak namin, yun na, Final Four, pero talo kami sa UST. Number 4 kami. Number 3 ata or number 4. Basta natalo kami sa... Sina Kevin Ferrer. Tapos nung second year ko, yun yung pinaka-heartbreaking kasi number 1 kami. Tapos natalo kami sa number 4, UST rin. Nadalawahan kayo? Nadalawahan kami. So, sabi ko, sayang. Kasi, yun Yun na yun eh. Oo. Pag tinalo nga namin sila yata sa elimination. Lahat, Di lang kami nakalusot talaga sa UST. Baka yun, lesson siguro para yung sumunod. Magandang nangyari. Oo. Kasi yung sumunod na taon, talagang nag-igiyan talaga namin. Tapos, yung time pa na yun, nawala yung yung number 1 scorer namin, si Ray Parks. So, talagang double time kami. Kasi, wala na kami ibang aasahan eh. Kayo na lang. Kami na lang. So, nung sabi namin, last year na rin naman natin, yung mga ilang kaming graduate nun. Si Glenn ba kasabay mo rin? Kasabay ko si Glenn. Kabuntin. Si Jello Alulino, Paulo Abelona, Tristan Perez, yung mga graduate. Yun, si Alfred Aroga, si Henry. Reden. Usap-usap kayo, wag natin palagpasin to. Kasi wala na. Sabi namin, wala na tayong scorer. Pero kaya natin dumipensa. So, ang naging baon talaga namin nung season na yun yung depensa na. Ayun. Depensa. Very important. Talagang ini-stop namin yung mga teams na pag umiscore ng 50 pataas yung team na kalaban namin, talo kami. Okay. So, pag hindi naka-score ng 50 yung kalaban namin, panalo kami. So, kailangan 49 lang. Pag 49, manalo sila ng 1 point. Diba? Parang ganun. Kasi sila, kaya nilang umiscore ng 50 pataas. Yung team nila dati. Di ba? No? Galing, no? Doon kayo ililimit mo yung team para manalo. Kasi kasi college, 40 minutes lang eh. So, kung mapapansin mo, umi-score man ng isang team ng 60 plus, maganda na yun. Kaya kung mapapansin mo nitong huli, parang yung national team natin, yung Gilas men's, parang 66 yata nung kalaban yung Australia. Tama ba? So, ganun talaga sa mga 40-minute games. So, kapag umiscore ka ng 80, sobrang ganda na nun. 80. Kaya 20 points per quarter. Pataas na yun. Kaya very important talaga yung depensa, lalo na sa international. Oo. Talagang depensa talaga.
Ako dun sa collegiate, sa UAP, ano yung game na paborito mo, yung piniplayback mo sa utak mo na hindi mo makakalimutan na moment mo sa kasi si Glenn, yung palang sinurprise siya. Oo, yung parents niya nandun. Parents niya, sinurprise siya. Oo. Manonood pala ng huling laro. Hindi sinabi. Kaya umiyak siya nung nag-free throw. Oo, di ba? Sa'yo, meron ka bang game? Whether natalo or nanalo? Pinapunta rin ba yung parents mo? Yun, lahat ng parents namin talaga pinapunta. Okay. Ng school. Pero ang hindi ko makakalimutan yung game 2 eh. Kasi talo kami ng game 1. Lamang kami game 1. Tapos nahabol. Tapos pagdating sa practice, parang walang talo. Parang hindi talo yung team. So parang sabi ko, baga, para sa amin talaga. Kasi lahat talaga naka-lock in nung game 2 eh. Ikinig lahat. Parang hindi natalo nung game 1. Sabi ko, positive pa rin. Ito yung pinaka-importanting game sa amin, yung game 2. Kasi pag di namin nakakuha, talo kami. So, start pala ng game, talagang naging aggressive na ako. Ayun. Kasi ayoko yung maging last na regret. Na game ko sa UAP. Tapos pag-graduate na kayo. Siyempre, against FEU pa. So, dun dapat ako eh. Yun yung nasa isip ko eh. Dun dapat ako eh. FEU. Kailangan patunayan mo. Sabi ko, kailangan mapatunayan ko na. Tama yung decision. Naging aggressive ako. Naging maganda yung laro ko. Tapos, bago yung game na yon, na-awardan pa ako na most improved. So, talagang yung kumpiyansa ko sobrang taas. Sino bang kabantayan mo niyan? Actually, iba-iba eh. Kasi iba-ibang pwesto rin nilalaro. Pwede ako mag-sentro, forward, tres. Ang pinaka-main ko dati doon, si Mac Belo. Pamatch up mo. Si Carl. Nandun CBC. Carl Cruz, CBC. May time din na binantayan ni Pugoy. Minatch up ka kay Pugoy. Minatch up ko kay Pugoy. Kasi para mag-switch. Siguro, yung sa match up din nila. Pag-switch sila. Ganda ng laban na yun. Tapos ikaw nag-finals MVP? Hindi ako nag-finals MVP. Si Alfred Aroca. Okay. Kasi grabe rin talaga rin si Alfred. Nakita nyo din ba yung moment dun sa nanalo na kayo ng championship? Sabi ni Kubuntin, parang nag-aaway na yung yung kalaban? First half pa lang, naririnig namin na parang iba na yung atmosphere dun sa kabila. Nag-aaway na, nagsisisihan na. Sabi na, sa atin na to. Sinabi namin, sa atin na to, huwag na natin pakawalan. So, yung time na yun, talagang paangat na yung scoring namin. Tapos yung depensa namin, talagang wala na. Matibay na. Makashoot. Talagang hindi na makashoot. Sabi namin, sa atin na to. Talagang yung moral ng team talagang sobrang taas. Hindi na tayo matatalo dito. Ganda. Grabe history yun eh. Kasi 60 years. Pang ilang year yun? 60 eksakto? 60 years. Eksakto talagang 60. 60 years. Grabe yun. Drought. Title drought. Pinaka-malaki na. Nag-iisa na lang yung natitirang naglalaro. Yun, nandun din siya nung time na yun. Pumasok na rin siya ng dugout. Ewan ko kung ilang taon na siya nung... Player siya nung siya yung nag-iisang rookie yata nung time na yun. Siya na nag-champion. Nabubuhay. Ang tagal na. Tandaan na nun. Mga 80, mga 70 years old. 70 plus na siya nun. So nandun pa rin siya. Nandun siya nung time na yan. So umaasa pa rin siya masasaksihan niya yung panalo. Yung panalo. Sa tinagal-tagal, no? Lagi lang kasi pinakamataas, Final Four eh. Final Four. Laging ganun eh, no? Yung Final Four lang. Hindi, gano'n ka sa'yo yung celebration nito ng school? Kasi sa iba, walang pasok kinabukasan. Ito, 60 years. Ano to, 2 buwan kayo walang pasok. Hindi, nag-sale lang SM nun eh. Hindi. Paano nag-celebrate? Sobrang tuwa ng mga neighborhood, campus. Kasi sobrang tagal nilang inantay. Akala nila nga last year yung dapat na championship eh. So after 1 year, sayang sila nun eh, nung natalo kami sa ano. Pero nung nag-champion kami talaga. Parang ang artista dun sa Sampaloc nun. Pag nakikita ka nilang dumadaan dun talagang. May special recognition yung buong team for winning the championship after 60 years? Like nakaasabit ba yung mga jersey nyo? Actually may ginawang museum 2 years ago.
na lahat ng memorabilia ng lahat ng mga players nandun. Anong memorabilia mga trophies, mga jerseys. May hiningan yung mga ibang mga players, hiningan ng mga jersey. Wala naman nag-iwan ng supporter, wala naman. wala. Cycling na butas. Cycling na butas. Championship ball nandun. Nandun din. Napirmado nyo lahat. Ang ganda. Okay, yun maganda. The best yun. Naging museum na yung isang room dun. So, ito after nung championship sa NU, ano na to, pa-PBA ka na? Pa-PBA na. Pero before nun, nag-D-League muna ako. Kasi isa daw sa requirements yun. Kailangan makalaro ka ng D-League. Dalawang conference sa D-League. So after ng stint ko sa NU, nagkaroon ako ng offer sa Happy Toothpaste. Naglaro ka? Naglaro. So nakadalawang conference ako doon. Isang champion, isang runner-up. Oh, galing. So yun yung nagpa-boost talaga ng stocks ko sa draft. But kamusta kasi nung time na yun, wala nung after ng championship, wala pa rin ingay yung pangalan namin kasi out of nowhere kasi. Tapos nung nagpasa kami ng pangalan sa draft ni Boss Danny, may time na sa mock draft wala yung pangalan. So hanggang third round. So sabi ko, di ba boss yung mga nakakapirma hanggang second round. Oo nga sabi ni Boss Danny. Ikaw, sabi, tutuloy ba natin? Gusto ko na i-pull out yung pangalan ko para next year na lang ulit. Para yung mga kasabay ko, yun talagang kabatch ko. Oo nga. Hindi, tignan natin. After ng D-League namin, karoon ng tryout para sa SEA Games kay Coach Tab. Karating na ni Coach Tab nun. So, napasama sa SEA Games. After na SEA Games, maganda linaro ko buong sa Singapore Liga, ba? Oo, sa Singapore. So, halos lahat ng game, talagang double-double Consistent ako. Ka, Consistent ako, double-double. Doon, umangat yung stocks ko. Pumasok ng second round. Habang palapit yung draft, maangat. Sabi ko, huwag na natin tanggalin, boss. Nasa second round na eh. Second round na eh. Mamaya, first round na yan. Mamaya, napasama ulit sa after na SEA Games, may tryout naman ng OQT. Yun yung time na ko yan. Sa Gilas naman. Sa men's na. 2015 yan 2015. Kay Coach Tab. Yun sa OQT, yung nagpunta tayo ng Estonia ba yun? Estonia. Oo, Estonia. Kasi na-draft ako, nasa Estonia tayo eh. Hindi, yun, pang tiba talaga. Yung OQT. Yung sa Changsha? Yun yung sa Changsha. Hindi siya, tama, pang Olympics. Na-reserve ako doon. Ako yung nag-iisang college sa okay. Kaya umingay yung pangalan mo. So, umingay ng umingay. Pero babalikan muna natin. Na balikan lang natin, Troy, yung sa Singapore mo. Kasi may kwento dyan eh. Alamin lang natin kung nasaan ka nun at anong oras kang umuwi. Kasi yung iba mabait, umuwi ng sino to si Kabuntin. Si Kabuntin. Umuwi ng alas 2. Alas 2. Si JB ba nandoon o si Busotros siya. Kasi Kevin nandoon. Parang Kevin Ferrer. Kevin Ferrer. Umuwi din sila kasi parang gabi na. Nakwento na pala yan. Oo, nakwento. Pero syempre, may tayo dyan. Titingnan natin kung may epekto yung mga pangaral sa'yo ni Coach, nung disiplina, saka matulog ng maaga. Anong oras ka umuwi nun? Actually, yan eh. Ang hirap sagutin yan. Pinagawa yan namin ng asawa ko yan eh. Oo, talaga? Oo. Kasi, nasa Singapore din yung asawa ko doon. Okay. Pati asawa ni Almon. So, magkasama sila sa hotel. So, nung time na yun, nagpaalam na ako. Sabi ko, matutulog na ako. So, tawag ako. Good night na ako. Pero nasa lobby na ako. Okay. Papuntan na talaga kami na. Ako at si Amer. Okay. So, nung si Baser. Time na yun, sabi kasi, nandun si Coach Jimmy Alapag, tsaka si Marcus Doughty. Sabi ko, parang ako lang yung wala pag hindi ako sumama. Oo. Sama ako,
paalam na ako, good night na ako. Baka sa kanya kasi matutulog na siya, kaya na good night, matutulog na yung wife niya. Ayun pala. Alam na asawa ko na nasa lobby na ako. Kasi kausap yata si Almond kasi yung asawa. Nasa taxi na kami, papuntang wala signal. Hindi ako makapag-message. Yan talaga yung mga rason. Nagka-signal ako doon na sa beach party na. So, nandun na ako. Nung nalaman niya, away kami. Pag nandun, nagpa-party kami. So, ikaw pala yung isa. Sabi ko, maaga pa naman. Mga 9-10 pa lang naman yun. Di message na message, muwi ka na, may laro ba kayo bukas? Yung pinaka-importante laro namin yun kasi against Thailand yun. Semis. Lakas ng Thailand, medyo malakas na yung Thailand nun. Lumalakas na sila eh. Di nagstay pa ako. Message kami nga sa ako. Kaya pauwi na talaga ako. Naghanap ako ngayon ng kasamang umuwi kasi medyo malayo eh. From Sentosa, yung sa may Sentosa sa Singapore eh. Uwi ng hotel eh. 30-45 minutes. Ang hirap ng mag-book ng taxi. So, pag sumasaya talagang party Troy, medyo pahirap ng pahirap mag-book. Pahirap ng pahirap. Ba't pala paalam na nga ako sa asawa ko na, eto na, pauwi na. Kasi di pa ako nakapag-book. Yun. Naano ko naman yung sinabi ni Coach Eric. Kasi umuwi naman ako. Umuwi naman ako umaga. Hindi naman ako umaga. At least yan, nalob na natin. Naghanap ako, nahanap ko I think yung kasama ko dati pa uwi, si Roger Ugoy. Kasi reserve si Roger nun nung time na yun. Tara, uwi na tayo. Baka yun yung sinasabi ni Glenn na may mga iba ring maaga naman umuwi. Kaya nga at least alam natin. Nung nakita ko si Coach Jimmy na wala doon. Kasi nung dumating kami, nandun pa eh. Bumili pa ng alak eh. Nung nakita kong wala na, pwede na, uwi na. Patsi na rin ako. Yun. Habang nag-enjoy pa sila doon, umuwi na. At least alam natin iniisa-isa natin yan yung team. Kung nasan sila, tanong oras. So at least si Troy nakauwi ako ng hotel mga 1. Yan. At least wala pa rin tatalo sa 2 a.m. ba? Si Glenn 2 eh. 2. Mas maaga to. Mas maaga. May mga alas 6 dumating eh. Oo. Malalamin natin yan pag isa-isa natin. Kaya pagdating ng laro, lamang agad yung kalaban. Doon na kami kinabahan kasi ang bigat talaga ng mga legs namin yun. Tapos malas pa kami, hindi pa makashoot. Buti yung last 2 minutes talagang. Si Almond yata nagpahabol no? Almond tsaka Kiefer. Ganda. Kiefer. At panalo pa rin. Panalo pa rin. Di halata. At least, naisa-isa na natin Sino rin? Si Kevin. Si Kevin, si Bosotros. Si Glenn. Si Glenn. Pangapat si Troy. Pangapat nga. May 8 pa. May 8 pa. Marcos si isa eh. Nasaan ka nung meron daw darating si Kostjot galing sa escalator pababa. Tapos meron daw Sponky. Wala. Hindi wala. Bayan sila Kevin. Safe ka. Hindi, wala ako. Wala ka na yung kumakain sila tapos dumating si Kostjot. Ay, iba yan. Iba sila. Sila yata. Iba yan. Oo. Baka yung nahuli sumunod sila. Nagtago pa. Nahuli kayo. Baka yung sumunod na iba. Gilas. Wala na. Hindi yata Singapore yun eh. Hindi yata sa Singapore parang yata. Thailand yata yun eh. Parang Thailand. Nandun ka ba ng Thailand? Nandun ako ng Thailand. Yun nga. Baka hindi ka lang sa grupo na. So, okay ka. Okay ka, Toy. So, ito. Tumaas na yung ranking mo sa draft. And then, eventually, second overall ka. Number 2. Pwede pa mag-first. Sino ba first na time? Si Mo. Okay. Muntik na rin siya mag-number 1 nun eh. Pero ganoon din naman sa amin din sila mapupunta nun eh. Sa TNT. Sa TNT rin eh. So, nandun ka na nung pumasok siya, no? Nag-abot kami sa TNT. Una ko siya nakasama, yun nga, yung 2015 sa sa Gilas Men's. Sa Estonia kami nung draft day. So, naka-live stream kami sa Estonia. Tsaka si Tautuwa nandun din sa 2015 na Men's. Isa siya sa mga candidate na naturalized player.
Kasi may problema yata kay Andre Blatch sa Amerika. Parang nagkaroon siya ng konting problema. So, kailangan may nakaabang na isa. Si Tautua. First impression mo naman kay Troy as a player nung nakasama mo na sa court? Ang pinaka nangihinayang ako noon, nung hindi siya na-line up sa FIBA noong 2015. Kasi iniisip ko noon, nung nakalaban na namin yung China, kailangan na namin si Troy noon. Gawa malaki yung China eh. So, ito kasi pwede ito mag-tres. So, pwede siya maging tres na malaki. Kasi yung mga dos tres ng kalaban, 6'5 din eh. 6'5", 6'6". Laki din eh. Kumbaga pang matchup sana. Pantapat. Pang matchup sana. Tsaka may shooting. At the same time, threat siya, may shooting. Yun yung kulang naman sa amin nung game na yon. Kulang kami sa shooting nung kalaban yung China. May isa pang shooter nga, hindi na line up nun, si Gary David. Gary. Kasama ko sa bench. Nanonood lang sila. So, bago tayo magtuloy ng mas matinding kwentuhan, quick shoutout muna. Nasa balyahan pa rin kayo with GB and RDO powered by Sports Plus, the official gaming partner ng Philippine Olympic Committee. Kung nag-e-enjoy kayo, don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kayong una sa matinding balyahan namin sa mga new episodes. Ang tanong ko na lang dun, what if kung na-line up kaya siya nung time na yun? Anong difference? No? Laking difference. Kasi ilan lang lamang, 6 points lang natapos, 8, parang gano'n, hindi ko maalala. Pero, baka nag-Olympics pa kung nanalo doon. Yun yung pag nag-champion, pasok sana. Olympics yun, kung tinalo natin yung China. Sayang nga eh. Oo. Saka kung hindi nalobat yung bus. Ang dami kasing trouble nun eh. Parang saan ba yung game mismo? Ang daming technique nun eh. Yung sa Changsha. Sa hotel? Diba? Parang... Travel pa yun. Malayo. Tapos nung tinravel tayo, nag-counterflow pa. Sinalubong namin yung mga sasakyan. Nakakagano kami. Uy, bababangga. Palis pa lang ng hotel, may aberya. Hindi na-charge yung bus namin. Ng battery. Walang battery. May mga ganun nga daw story, no? Pag host country, minsan yung higaan di maayos, pagkain di maayos. Pagkain namin doon, mamantika. Mamantika yung... Ang pinakamasarap na pagkain. Puro betchin. Itlog? Pinakamasarap to, itlog. Itlog lang. Nilaga? Sacrifice din. Sacrifice din sa pagkain. Kaya minsan, pag yung manager namin, bumibili ng chicken. Ganun. Tapos, pizza. Kami, pinapakain kami ng maayos. Kasi nga, host yung China. Pero, ang hotel ng Chinese team, nasa magandang hotel. 5-star. Tapos yun sa amin, parang pipitsugin lang na mga 3-star, Half Moon Hotel. Half Moon Hotel. May kasama massage. Pagdating namin ng venue nag-warm up na yung kabila Nung kami na mag-warm up, biglang inayos yung green. Inayos yung net. Talaga yung mga tactic na delay. Magaling sila. So, ginawa nila, naki-warm up sila sa kabilang side. Ngayon, nagagalit naman yung mga player. Adi alis ulit kami. Ganun. Wala kami magawa. Magulang talaga yung China pagdating sa mga ganyan. Hindi nila sinusunod. Samantalang tayo, nung nag-host tayo, maayos. Sa Dusit Hotel din may yung Pilipinas. Doon lahat talaga maayos. Nandun lahat ng team. Tsaka yung ticket, grabe. Nasa tuktok ako nun nung time na layo ng championship. Wala makuha ng ticket. Wala makuha ng ticket. Kahit sila boss dati, wala makuha. Grabe, no? Kahit nga tayo, maayos na yung trato natin, nireklamo pa tayo. Ang lakas daw natin yung pakain ng kanin. Parang pinapataba daw dati sila. Parang ganun. Hindi mo talaga maano no? Pero nung sumunod na taon, nakalaro naman siya sa OQT. 2016. Kamusta naman yung experience mo finally? Okay naman. Ganda nilaro nito. Papasok pala ako ng PBA. Naka-PBA ka na isa. Naka-draft na ako na isa. Nakalaro ka na rin. Tapos, yun, yung makatapat sila Tony Parker. Tapos nakabantayan ko si Boris Diaw. France yun talagang na yun. Lifetime na yun. Kamusta naman yung experience like on court with them? Like
Iba yung level. Iba talaga yung level ng mga players na yun. Tapos yung intimidation talagang nandun eh. Dahil napapanood mo na. Na galaw lang nila, parang lahat talagang mapapabantay ka talaga eh. Konting job step lang talagang kakagat ka. Number 5 yata ang France. Sa buong mundo. Pero dumikit tayo. Kaya rin sana kung suswertehin lang din yung dikit pa nung mga last ilang minuto. Oo nga. Talo lang tayo. Pero galing nga kasi mga NBA players na yung kabanggaan nyo pero dikit pa rin. Ibig sabihin yung level of basketball din kahit pa paano match. Tsaka grabe yung preparation nung time na yan. Yung Gilas na yan. Kasi kakatapos lang din nung mga World Cup. Asian Games ba? So ilang araw kami sa out of the country. Para training lang. Training. Iba-ibang bansa yung pinuntahan talaga na. Yun yung maganda, may budget talaga to train. Training. Tapos gagawin puro basketball. Paggising mo ng umaga, basketball na sa isip mo. In time na paggising mo, nandun na yung court. Lakad ka lang ng konti, court. Nandun na. Pagkakain ng tanghalian, alam mo, nandyan lang yung court. Di ba, pahinga ka sandali. Alam mo, maya nasa court ka na naman. Tapos, wag walang, meron kayong viewing, papanoorin nyo, basketball pa rin. Bago ka matulog, iniisip mo na naman yung scouting basketball. Anong nyo? Para pang mga ginagawa nyo para mawala, yung para puro basketball, anong kasiyahan nyo doon? Kwentuhan. Puro kwentuhan, banding kwentuhan. Pusoy. Minsan baraha. Baraha. Banding din yun eh. Sila Ping tsaka si Junmar. Dota. Sila Dota. Minsan naman, pag medyo may konting space ng oras, lalabas kami papunta dun sa isang lugar na may mga kainan. City. Kumbaga, kami, parang food trip, para lang maiba. Sakay kami ng taxi, tapos food trip, shawarma, ganon. Yun yung ginagawa namin dati. Meron pa nga time, parang sumakay pa kami ng yate. Pauwi. Pauwi ng Pilipinas? Layo nun. Pauwi ng hotel. Nag-yate tayo nun eh. Si Andre ang sumagot. Saan bansa to? Sa Turkey. Turkey. Yate kami. Ang sarap ng banding kasi nakapag-yate ka sa Europe, di ba? Good experience. At tapos pagkatapos na ng mga pag-represent sa Pilipinas, ka na? PBA. PBA na. Na-draft ka na. TNT. Actually, nag-draft sa akin Terra Firma. Okay. Tapos, after 3 days ata, na-trade ako sa TNT. 3 to 4, mga ganun, mga 1 week. Pwede pa kasing i-trade noon eh. Sa after ng draft na. Pwede pa dati. Nahirap, meron pa bang transition? Kasi nakakasama mo na sila eh. So, paano yung first day mo with TNT? Di naman naging mahirap yung transition ko sa D-League, Gilas to PBA kasi yan na, isa sa mga advantages ko. Nakasama ko na sila sa practice, sa Gilas. Pero syempre, iba pa rin pag winelcome ka sa PBA. Oo nga. Syempre, sasabihin niya, rookie. Mga time na yun, ang mga senior ko nasa sila Danny Sigel, si Kuya Harvey kasi mabait pa eh. So hindi ako masyadong ginagalaw. So si Kuya Del nakasama ko naman. Sino nag-welcome sa iyo sa nakalaban? May tumira ba sa iyo? Yung first game ko sa PBA, Alaska, doon talaga ako parang na-testing. Kasi sabi ko, ready ako sa first game ko, ready ako. Pero nung nabantayan ko na yung ang unang bumantay sa akin, si Vic Manuel eh. So sabi ko, mabigat. Doon yun. Binigyan ka hindi. Nabigyan ako. Tapos si Calvin, yun yung time na talagang kondisyon na si Calvin. Yun yung dalawa na nakabantayan ko nung first game.
Nakatiim talaga ako. No. Talagang, kumbaga sa manok, natarian agad. Oh. Sino mas masakit, yung kay Vic o yung kay Calvin? Ano yung mas mabigat na, yung mas masakit na Parehas. Parehas lang. Parehas. So, ano yun, si Muscleman kasi yun eh. Tapos yung isa, si The Beast. Kondisyon diba? pa sila. Wala kang mapipili dun. Muscleman tsaka The Beast. Pagpapanoodin mo si Troy, maawa ka din talaga minsan sa kanya kasi nandun siya sa talagang banggaan eh. Nandun ka sa posisyon na talagang masasaktan ka every time eh. Pero maganda rin yung ano niya, unang taon niya nakapag-national team siya. Tapos kasi kumbaga ikaw, ano yung nadala mo dun from playing sa national team? Ano yung nadala mo para maglaro sa PBA na naging advantage mo? O may nadala ka ba na ako, confident? Every time na napapasama talaga ako sa national team, pag bumabalik ako sa team ko, talagang kumpiyansa. Ibang-iba yung kumpiyansa. Kumbaga, yung everyday na talagang makikipag-compete ka sa best of the best sa country, iba yung pakiramdam eh. Pag bumalik ka na sa team. Kasi nandun yung parang pride, national team player ako. Yung mga time na yun talagang pag napasama ka sa national team, big name ka na eh. Ito yung sinasabi sa'yo noon nung nasa TIP ka nung di ba? Parang iba yung feeling. Iba yung feeling. Yun lagi kong nararamdaman pag pumupunta ako. Like, mapapasama sa training camp. Pagbalik ko sa team ko, talagang iba yung galaw mo. Kumbaga, walang sayang na galaw. As kumpiyansa. Gaya ngayon, nag-ano ulit siya sa national team eh. Kumbaga, nandun ulit siya sa roster. Kumbaga, sa pool. Sa pool. Hindi siya nawawala as an option. Sa Gilas pool siya. So, ngayon, magbabalik ulit siya. Hinebra naman. Sigurado ako, mas yung kumpiyansa nito. Kasi ang dami kang matututunan talaga sa national team. Kasi nandun na lahat yung mga galing. Sino bang nung pagpasok mo sa TNT, sino ang nagkuya sa'yo as a player? Yung naging kuya mo? Sila kuya. Kuya Del, si Kuya Jason, Kuya Larry, na-share. Si Sigel, minsan-minsan. Sigel. Minsan-minsan. Pag one-on-one si Kuya Danny. Yun nga yung hindi ko makakalimutan pag kada punta ko ng practice eh. Nakatingin na agad yun pag-akyat ko pa lang, tatawagin na ako. Pag nagmintis ka o di kaya yung kapos yung tira mo, pag binantayan ka niya, pipitikin ka talaga. Lakas pa naman pumitik ng tenga yun. So, bago magsimula yung practice, pulang-pula yung tenga ko. Kasi, siyempre, pag tumawag ka ng foul, sasabihin niya walang foul. Senior eh. Senior eh. Pero hindi ka napitik pwedeng mo na ba? umangal eh. Ikaw ba nakapitik ka ng tenga? Nakapitik din ako ng tenga sa kanya. Kasi, minsan nagmimintis din siya. Minsan kapos din yung tira niya eh. Pinipitik ko din. Nakakabawi naman. Pero mas maraming pitik ng tenga sa akin. Kasi minsan kahit foul na, sabihin niya wala eh. So pag tinamaan yung kamay mo, syempre hindi tatama ng ring yung bola. Kasi kada kapos na tira, pinipitik. Dapat pala yan pala dapat yung binibidyo ngayon tapos pinopost ngayon sa mga reels. Hindi pa kasi masyadong uso mga vlog nun eh. Hindi pa uso. Kasi Tsaka wala pang player na nagbablog nun. Wala eh. Maloko daw kasi si Danny rin eh. Kumbaga maloko in a way na palabiro din siya sa Pero may matututunan. Tinuturo-turuan ka rin eh. Sa Hinebra, may kapitikan ka ba ng tenga? Si Raymond Aguilar ba yan? Wala. Naging kuya mo doon. Ako na yung isa sa mga kuya. Medyo Sino naman ang binimentor mo sa team? May ganun ba? Or tinutulungan mo sa advice lang din. Kaya mga advice nila kuya. Dati. Si Ralph ko ba? Nakakausap ko? Nakakausap ko. Kasi si Ralph, okay sa practice eh. Pag sa game, talagang ayaw tumira eh. Dapat tumira lang, no? Kulang lang sa ganyan din ako dati, sabi ko. Kahit alam mong shooter ka, minsan ayaw mo tumira. Ang naalala ko ang naalala ko ito yung parang sobrang injured na yung ankle mo yata na parang nakita ko yung picture na talagang black and blue na yung violet na violet na. Ano nangyari doon?
Semis yun eh. Semis against Northport. Last game namin ng semis. Mga ano na lang. Minuto na lang. Pero palam na namin panalo. Nadali. Pilok. Talagang nasa grade 2 ata na pilok. So talagang namaga. Wala namang fracture pero sobra yung maga. Laro mo pa rin? Kailangan maglaro kasi finals na yun. Oo nga, galing na no. Doon ako gumagana yung kontrata na. Rin kasi may warrior to. Oo, doon ako manga kay Troy nung parang 100% tapos nung nakita mo yung sanay sa hirap kasi ito. Nung ankles. Ang galing. Yung mga fighter, sanay sa hirap. Sanay kasi sa probinsya pa lang eh. Mas mabigat pa yung mga pinagdaanan sa probinsya. Kasi tapilok lang. Tapilok lang. Galing. Kasi sa lahat ng players, hindi siya mareklamo eh. Nung kumbaga parang, bihira kita makita na kuwari kahit na medyo nakikita mo na. Dati naglaro pa yan, nasundot yung mata. Naalala ko yan eh. Sa ilong. Sa ilong naglalaro yan. Tapos may putok. Anong putok? Saan? Hindi nagtawas eh. Kasi meron din ako kilala naglalaro may putok eh. Oo. Yan, naglalaro nga yan, pulang-pula mata eh. Tapos, ang pinakagusto ko dyan, nung pag yun nag-practice ng umaga dati. Tapos may practice sa national team. Dumidiretso na yan ng Meralco Gym. Natutulog yan doon sa, sandali, iglip, pahinga. Tapos maya practice na. Talagang sacrifice siya. Ganun niya kagusto talagang maglaro sa national team dati. Hanggang ngayon, tinan mo, kahit di siya na line up. Nandun siya. Ready to play. Mamaya, i-line up siya eh. O di ready siya. Dumating yung time, malay mo, sa susunod, i-line up na siya. Ano na siya? Kumbaga, lagi lang siya nagpa-practice. Dahil malaking tulong sa national team. So, hindi lang sa national team. So, talagang sa basketball. Kasi, to be honest, yung basketball talaga yung nagbago. Talagang nagbago yung buhay. Kasi, talagang wala eh. Nagsimula sa wala. Tapos, siyempre ngayon, medyo okay na dahil sa basketball. So, kung anong kaya kong ibigay sa basketball, ibigay mo kasi nandun lahat eh. Doon lahat galing. Alam mo, actually, binabalik lang ng basketball yung binuhos mong oras sa basketball eh, yung pagmamahal. Kaya ang ganda makita na yung mga katulad mong player on the court na walang talagang laro kung wala akong kinakatakutan kung sino man yan. Ganun. Kaya nagustuhan to ng mga Hinebra fans eh. Kasi kahit na meron siyang problema, natapilok ko, lumalaban eh. Nadagdagan ba yung fans mo sa Hinebra? Dami ko eh. Dami? Ha? Dumami din. Dumami, no? Lalong mga Hinebra supporters talagang yan eh. Panatic. Dati pag may nagbabash sa akin, wala eh. Hindi ko na lang pinapansin. Pero mahilig ako magbasa ng mga comment. Ngayon, pag nagbasa ka ng comment, kahit di na ako mag-comment, may mga sumasagot na eh. Sila na lang. May kayong Hinebra Army. Kaya excited. Sumasagot na eh. Kaya excited ako dito talaga sa upcoming conference eh. Kasi nandiyan na Hinebra, nandiyan TNT, nandiyan si San Miguel, Jason Castro, back online na. So parang ganda ng labanan. May guest team pa. LT. Maganda laban yun. LT lahat. Mapapalaban si Kuya Troy. Wala lang import ngayon. Mababantay kay Bol niyan. Ikaw mamatch up kay Bol. Siguro. Aabangan namin lahat yan kung paano mo marireboundan si Bol. Lucky, haba eh. Nakita ko pala yung picture eh. Haba ni Bol. At doon na natin tapusin. Sobrang tumagal. Pero totoo nga, sa lahat ng mga nag-guest, si Troy madalas natin na may mention dahil yung career mo nga started from volleyball and then led to you becoming one of the great basketball players we have now sa league. So maraming salamat. Marami ka pang ma-achieve. Sana. Sana makita ka namin ulit sa Gilas uniform. No? Sana. Salamat sa pagsisilbi mo sa bayan. Kasama ka doon, kuya. Good luck. Next time ulit. Pag doon naman tayo sa probinsya mong mag-record next time. Diba? Okay. 17 hours yun. Okay lang yun. 17 hours yan. Wala problema yan. K-Boss.
Thank you, Troy. Thank you, Troy. Salamat din, Kuya. Game over pero di dito nagtatapos ang balyahan. Para sa non-stop sports content na kaabang-abang, visit sportsplus.ph now. Like, comment at subscribe na rin para ikaw ang unang makaalam sa mga bagong episodes. Kita-kits! The views and opinions expressed by the hosts and guests are their own and do not necessarily reflect those of the platform. This podcast may contain mature themes and discussions. For full content and updates, visit sportsplus.ph. Gambling can be addictive. Know when to stop. For 21 years old and above only.